Nagkaroon nga sana mga idol ng napakalaking pagkakataon ng Golden State Warriors na makuha ang panalo laban sa Sacramento Kings matapos nila itong matambakan ng 18 points sa first half hanggang sa papasok sa third quarter. Ngunit sa kasamaang palad, natalo at nabaliktad pa rin sila 123-117. Sa kabila ng pag-step up dito ng halos lahat para matulungan si Stephen Curry, hindi pa rin ito sapat para mapigilan ang pag-choke na naman. Masyado nga silang denomina ng Kings sa second half at kagaya ng nangyari last games nila, nahirapan pa rin talaga silang makapagtala ng puntos sa tuwing hindi pumapasok ang kanilang mga 3-pointers, samahan mo pa ng napakalamyang depensa. Bukod dyan, sinisisira naman ng mga fans si Coach Steve Kerr dahil nga daw sa palpak na game plan nito, kagaya ng walang tigil na paggamit niya sa small ball lineup. Sa katunayan, kahit hindi na ito gumagana, pinilit pa rin ni Coach Kerr na gamitin ang kanilang 6'2" guard na si Gary Payton II bilang starting power forward laban sa Kings. Kaya sigaw ng mga fans, sisantihin na nga daw ito sa dami ng pagkakamali na nagawa niya. Samantala, simula nga po na gawing available ng Dallas Mavericks si Daniel Gafford, nakadikit na nga po ang kanyang pangalan sa Los Angeles Lakers since siya ang pinakahinahanap ngayon ni Rob Pelinka para kay Anthony Davis. At base sa isang insider, seryoso nga talaga ang Lakers na makipagnegosasyon sa Dallas upang makuha ito. Sa katunayan, meron na rin naman sila ngayong inihandang bagong package na pang-aalok sa Mavericks na binubuo ni na Jared Vanderbilt, Cam Reddish at isang first round pick. Nilinaw rin naman ng Dallas na isang defensive player ang gusto nilang kapalit ni Daniel Gafford sa isang trade. Kaya para makumbinsi ni Pelinka ang management na ibigay sa kanila, tutuparin nga nila ito. Bali, maayos na rin naman nga po ngayon ang katawan ni Jared Vanderbilt matapos siyang tuluyang maka-recover sa injury. Kaya mapapakinabangan ito ng Dallas kung papayag sila na makipagnegosasyon sa mga susunod na linggo. Samantala, nakakuha nga po mga idol ang Cleveland Cavaliers ng napakalaking oportunidad na makumpleto ang comeback sa Houston Rockets nang mabigyan ng 3 free throw si Darius Garland sa huling 2 segundo ng fourth quarter matapos siyang ma-foul. Nabigyan pa nga ang Cavaliers dito ng ball possession since na-upgrade nga sa flagrant foul 1 ang ginawa ni Tari Eason. Ngunit sa hindi inasahan, kabado at naisablay ni Garland ng 2 sa kanyang nakuhang 3 free throws kahit man nag-average ito ng 90% shooting. Kaya imbes na lumamang sa isang puntos, sila pa ang nadehado sa nangyari. Bukod sa pagsablay ng free throws, hindi rin naman pumasok ang ginawa rin sanang game-winning 3-pointer ni Donovan Mitchell last second. Kaya sa huli, natalo at kinabahan talaga ang Cavaliers at sa mga nangyari, nangangamoy kabado pa rin sa crucial moment ang Cavaliers kahit man hawak nila ang best record sa NBA. Mukhang tama rin naman talaga ang pinagsasasabay ng mga fans na kahit gaano kalakas ang Cavs ngayon, meron silang kahinaan na maaaring magpatalo pagdating ng playoffs.